Hi guys, this is your Binibining Shai, your travel organizer from Cabanatuan City. And ngayon, meron tayong sasagutin na question ng first time na magjo-join sa atin. So, siya ay joiner namin sa upcoming event namin sa Mount Pulag. So, first time niyang join sa amin and first time din niya na aakyat ng bundok. And ang napili niya na Mother Mountain is Mount Pulag. So, i-discuss ko ngayon para sa kanya and para din sa mga viewer natin or sa mga follower natin na hindi alam kung ano yung dapat nilang daling gamit, ano ba yung dapat ma-expect nila. So, this one is about Mount Pulag. So, ngayon, babasahin muna natin yung mga question in mind niya bilang first timer. Gaano po siya kahirap at kasakit sa katawan for beginners? Ano-ano ang mga gamit na dadalhin essential papunta at pag-akyat ng bundok? Gaano po kalamig doon ngayong November? Need ko po ba magdala ng food all the way sa bundok kasi nakakagutom or chocolates? Hahaha. May pa-water po ba pag-akyat ng pulag? Kailangan ko po ba magdala ng power bank? So, ito yung mga question na nasa isip niya. So, ngayon, sasagutin natin to. Okay, yung una ay gaano po siya kahirap at kasakit sa katawan. So, since tayo ay hindi naman sanay sa mga outdoor or hindi naman tayo talaga active, so may tendency talaga na magkaroon ng body sore or muscle sore kasi nga maglalakad tayo, mamumundok tayo, so for a long period of time, let's say 8 hours na mag-spend tayo ng energy talaga natin sa pag-akyat ng bundok. So, normally talaga, sasakit yung mga legs. Usually, legs talaga. So, kung nakikita nyo sa mga videos namin na may mga iika-ika, hirap maglakad, ganun talaga yung pain niya. Pero tolerable naman siya. And lagi namin sinasabi, after hike, ay mag-stretching or maglakad-lakad para mag-recover yung muscle. So, masakit talaga siya kung sa masakit. Pero tolerable naman. So, ito yung body pain or yung muscle pain na hahanap-hanapin mo kapag talaga nahiyang ka na umaakyat. Ano-ano ba yung mga dapat niyang dalin? So, lagi namin sinasabi, kailangan meron tayong headlight kasi mag-start yung hike ng 2 a.m. Tapos, proper jacket. Tapos, kapag yung mga damit natin, magle-layering tayo. So, wag yung sobrang kapal lahat ng isusuot. So, lagi ko sinasabi is napakalaga ng layering. Ano ba yung layering, Ate Shai? So, yung layering is, unang susuot mo is yung dry fit. Tapos, maglo-long sleeve ka. Tapos, may baon ka na rain jacket or yung waterproof jacket para yun yung pinaka ibabaw mo just in case na mahamog, just in case na sobrang lamig. Tapos, we always advise na magdala ng gloves. Kasi 2 a.m. malamig talaga siya. And Mount Pulag is the highest peak or mountain dito sa Luzon. So, expect talaga natin na malamig talaga siya kapag umakyat tayo. And dahil nga 2 a.m., alam mo yun, so, hindi natin alam kung ano ang weather kapag umakyat tayo. So, we make advice talaga na magdala ng mga waterproof na jacket. Kasi sobrang laking tulong niyan. So, mag-layering tayo, dry fit, long sleeve, and then rain jacket. And then, pagpababa, ay advice na windbreaker. Kasi nga, mainit naman na pagpababa. Kasi open field siya usually. So, kung maganda ang weather, kitang-kita mo yung grassland. So, sa grassland kasi wala nang covering. So, mainit talaga, direct talaga sa inyo yung araw. So, kahit mataas siya, kahit malamig siya, kahit na yung simoy ng hangin sobrang lamig, magkakaroon pa rin ng tendency na sobrang init kasi nga direct tayo sa sunlight. Mas malamig siya sa Baguio. So, let's say baka 10 degree, ganyan. Basta malamig siya ako sa malamig. Kahit nasa ranger station ka lang or nandun sa homestay, malamig talaga siya. Kaya, we always advise our joiners to always bring jackets. Yes, kailangan mo din magdala ng trail food. So, personal food mo to. So, pwede yung mga protein bar, mga chocolates, so, burger, ganyan. Pero bago umalis ng homestay, magla-light breakfast naman. Pero syempre, dahil yung mga joiner natin, ayaw naman nila ng sobrang bigat ng katawan nila or ng tummy nila, hindi masyadong kumakain. Kaya usually, ang nagiging breakfast lang, light breakfast lang is cup noodles or egg, ganyan. So, lahat talaga ng mga joiner natin, may baon talaga na trail food.
emergency food to na anytime magutom ka, kailangan mo ng sugar, meron kang makahuhugot, ganyan. Kasi, syempre, dahil magkakaiba kayo ng pacing, pwede na medyo malayo yung isa, medyo nasa dulo yung isa, pwede na baka mag-isa ka sa trail, tapos nagugutom ka na. So, kailangan meron ka talagang dalang sarili mong pagkain and sarili mong tubig. So, ito yung mga dapat na meron ka personally, maliban sa headlight, maliban sa gloves. Ito yung kailangan lagi kang meron. Pwede tayong bumili sa ranger station ng personal water natin. So, maayos naman yung sistema sa ranger station, sa Mount Pulag, kaya everything we need is meron naman sa ranger station. So, pwede natin tong bilhin dun sa homestay na pagstayan natin. And pwede din sa, bago tayo mag-dinner, nagkakaroon naman ng time yung mga joiner para bumaba, para makabili ng mga kailangan pa nila. So, if ever natingin mo, kulang yung jacket mo, pwede kang bumili dun sa ranger station. Everything you need para sa hike, meron sa ranger station. Eto, sobrang dalas namin tong ma-encounter. Ate, kailangan ko ba magdala ng power bank? So, ang dami naming joiner na laging problema nila, na nalolobat sila tuwing umaakyat. Kasi nga, sobrang ganda nung nakikita nila, picture dito, video dito, update dito, my day dito, ganyan. So, madalas nalolobat talaga yung mga joiner namin. And good thing, bumili na kami, ayan, bumili na ako ng power bank. Ayan, so, eto ay para sa lahat. So, pwede nyo siyang gamitin para anytime na may malobat, may ma-empty yung mga phone niyo, pwede na kayong mag-charge dito sa ating power bank. This one is for the group. So, dala-dala ito usually ng guide or ng coordinator natin. So, pwede nyo na siyang gamitin para mabawasan na yung bigat ng gamit ninyo. Pwede kayong hindi na magdala ng power bank kasi meron na tayo pinoprovide na power bank para sa mga joiner natin. So, overall, mahihirapan talaga ng koonti kasi nga hindi tayo talaga sanay na umakyat ng bundok. Hindi naman natin siya araw-araw ginagawa. So, talagang mag-a-adjust yung body natin. Pero, kaya namang mag-recover, makakapag-adapt naman. And as we always say na, laging magpa-kondisyon. So, maglakad-lakad, mag-jogging. Kasi iba pa rin yung prepared ka sa activity na gagawin mo. 'Di ba? Masarap yung hindi ka pagod na pagod, hindi ka haggard sa picture. So, mas ma-appreciate mo yung makikita mo kasi nga kahit papaano nakapaghanda ka. So, kapag ka ganon, mas magiging aware ka na, kaya ko palang maglakad ng mas mabilis. Kaya ko pala ng kahit na may 3 kilos akong dala, kaya ko pa rin pala na hindi ako masyadong mapapagod kasi nga napaghandaan mo. So, estimate natin is 8 hours na maglalakad pa punta at pabalik na yon. So, pwedeng mas matagal depende sa pacing or sa bilis mong maglakad, sa tagal nyong magpicture or sa weather. So, depende talaga. Ang Mount Pulag, napakaganda niyan. Kaso, manipis talaga ang hangin dyan. So, madaling hingalin ang mga joiner. So, sa dalas naming dalas naming magdala ng guest sa Mount Pulag, yun talaga yung unang nakikita namin. Sobrang nahihirapan sila at madalas silang hinihingal talaga. Kahit na yung first 30 minutes nila, sobrang hingal na hingal yung mga joiner namin dahil nga manipis yung hangin sa Mount Pulag. Pero afterwards, after an hour, nakaka-recover naman na yung mga joiner. Kaya nakukuha na nila yung pacing nila. Ang Mount Pulag ay mahaba lang, hindi siya technical, hindi siya sobrang tarik. Kaya ang kailangan mo lang talaga kapag umakyat ka ng Mount Pulag is pasensya talaga. And good thing you're in good hands kasi nga masipag, maalaga yung mga joiners yung mga joiners nating iba and pati yung mga coordinator natin. So dahil maganda na yung community natin sa Cabanatuan, we can rest assured na hindi tayo magiging mag-isa sa trail. So may enjoy natin yung akyat natin sa Mount Pulag kasi maganda yung group na makakasama ninyo. So yun lang.